Ang siyudad ng Maynila ay puno ng buhay. Ang mga ilaw mula sa matatayog na gusali ay tila bituin na bumaba mula sa langit upang makisama sa kasiglahan ng gabi. Mga sasakyan nag-uunahan sa kalsada, tunog ng busina, at mga tao nagmamadaling umuwi. Ordinaryo na para sa marami. Pero sa isang marangyang building sa Makati, nakaukit ang pangalang Madrigal Holdings, isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Sa pinakamataas sa palapag, sa opisina ng puno ng mamahaling muebles, nakaupo ang isang lalaki sa kanyang executive chair. Malalim ang kanyang iniisip habang nakatingin sa mga city lights sa labas ng floor-to-ceiling glass wall. Siya si Lance Madrigal, 32 anyos, CEO ng Madrigal Holdings. Mula ulo hanggang paa, tila sinadya ng Diyos na pagdagpuin ang lahat ng kagwapuhan at tikas sa kanya. Matangos ang ilong, malalim ang mga mata na parang laging may iniisip na seryoso, at ang kanyang labing minsan lang ngumiti, pero sapat na para maikutan ng mga paru-paro ang sikmura ng kahit sinong babae. Suot niya ang itim na custom-made suit mula pa sa Italy. Pero sa kabila ng pagiging kompleto ng lahat ng kanyang buhay, pera, karangyaan, at reputasyon, may bakas na lungkot at pagod sa kanyang mga mata. Lumapit si Paulo, ang kanyang ever-loyal assistant. Sir Lance, ito na po ang mga dokumentong kailangan ninyong pirmahan para sa bagong joint venture sa Singapore. Kinuha yun ni Lance ng walang imik, pinirmahan ng seryoso. Hindi nag-aksaya ng kahit isang segundo sa maliit na chismis o personal na usapan. Kung may gold medal para sa pagiging professional at malamig. Siya na siguro ang nag-uwi ng tropeyo, taon-taon. Meron pa ba? Malamig niyang tanong. Wala na po, sir. Pero gusto ko pang ipalaala na may dinner po kayo mamayang 8 p.m. kasama si Miss Alyssa. Sa wakas, doon lamang nabura ng bahagya ang malimig na ekspresyon sa mukha ni Lance. May kumarap sa kanyang mga mata. Si Alyssa, ang kanyang kasintahan, sa loob ng 5 taon, isang fashion designer na sikat at kasing kinang ng mga koleksyon niya. Marami na umaasang sila na ang magtatapos sa dambana. Muling sumagi sa isip niya ang gabi. Nauna silang nagkakilala sa isang charity gala. Isang stunning red dress ang suot ni Alyssa, habang siya naman naka-black tuxedo. Parang slow motion nung unang tumama ang mga mata nila sa isa't isa. Yun ang simula ng kanilang madala sa paglabas, paglalakbay sa Europe, at mga dinner date na madalas laman sa society pages. Lahat ng tao kumbinsidong perfect couple sila. Pero sa likod ng mga papure at mga headline, madalas tahimik si Lance. Hindi siya mahilig magpahayag ng damdamin. Hindi rin siya marunong magpakita ng masyadong lambing. Para sa kanya sapat na ang pakita sa gawa, ang pagbibigay ng mga magagarang regalo, mga sorpresa sa birthday ni Alyssa, at ang pagpaplano na sana sa tamang panahon ay hingin ang kamay nito sa kasal. Tumayo siya mula sa kanyang upuan, tinanggal ang kurbata at pinatong sa gilid ng mesa. Saka bumuntong hininga. Paulo, ihanda ang sasakyan. Makalipas ang 5 minuto, bumaba siya ng private elevator patungo sa basement kung saan nakapark ang kanyang black SUV. Hawak niya ang cellphone. Nakatingin sa larawan nila ni Alyssa na nakaset bilang wallpaper. Isang mahinang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Malapit na. Bulong niya sa kanyang sarili. Malapit na kitang gawing asawa. Hindi niya alam na iyon palang kasal na binabalak niya ay hindi mangyayari sa babaeng inaasahan niya, kundi sa isang simpleng empleyada sa opisina. Hindi man lamang niya napapansin noon. Sa gabing iyon, habang binabaybay nila ang Ayala Avenue, patungo sa isang sikat na rooftop restaurant para makapag-date kay Alyssa, walang kamali-mali si Lance na sa mga darating na linggo, magwawala ang kanyang mundo at makikilala niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Hindi sa inaakala niyang paaraang marangal at masaya, kundi sa paraang magbubuwag muna ng kanyang puso. Mainit ang hapon at abala ang buong opisina sa Madrigal Holdings.
Maraming empleyado ang nagmamadaling magtapos sa mga reports at financial statement bago ang cut-off. Sa gitna ng katahimikan ng mga teklado at tunog ng printer, naroon si Hana Ramirez. Nakaupo sa kanyang maliit na cubicle, payat, maamo ang mukha, at may mga matang parang laging nagtatago ng lihim at lungkot at pangarap. Maayos siyang naka-corporate attire, simpleng puting blouse at navy blue na palda. Nakasuot ng itim na salamin na tila mas lalo pa nagpalalim sa kanyang inosenteng anyo. Nakatutok siya sa spreadsheet sa computer, hawak ang calculator. Pero sa bawat ilang minuto, napapatigil siya para lungunin ang malaking glass door ng opisina ni Lance. Parang may magnet na humihila sa kanyang paningin doon. Hi, Hana. Bulong niya sa kanyang sarili. Maring pinipigilan ang sariling humiti. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Imposible. Oo. Matagal na siyang may lihim na pagtingin kay Lance. Mula pa noong unang araw na nag-orientation siya sa kumpanya at tumayo si Lance para magbigay ng welcome speech. Parang bumagal ang kanyang mundo. Hindi niya makakalimutan kung paano dumagundong ang kanyang dibdib. Nangitian siya nito ng bahagya matapos makasalubong sa hallway. Pero syempre, hanggang doon lang iyon. Hindi siya kagaya ni Eliza, glamorosa, sosyal, perpekto. Samantalang siya, lumaki sa isang simpleng pamilya sa probinsya, nakipagsapalaran sa Maynila para lang makahanap ng trabaho at matustusan. Ang nanay niya may diabetes at kapatid na nag-aaral pa. Lumapit ang kaopisina niyang si Trina. May bitbit na paper bag ng milk tea. Uy, Hana, nakatunga nga ka na naman dyan. Si Sir Lance na naman ba ang iniisip mo? Napahiya siya. Mabilis na nagtakip ng mukha. Hindi Sinaseryoso ko lang ang trabaho ko. Grabe ka, kunwari ka pa. Pero in fairness, ikaw na ang consistent number 1 fan ni Bossing. Pinandilatan niya ito, pero hindi pa siya nakatakas sa malanding biro. Alam mo, kung teleserye lang ang buhay natin, ikaw na ang leading lady na pinapangarap mapansin ng mayamang CEO. Napabuntong hininga si Hana. Hindi naman kasi teleserye ang totoong buhay, Trina. Kung sino ang para kay Lance Madrigal, si Miss Eliza iyon, hindi ang katulad ko. Sa paglabas sila ng pantry, hindi naasahan ni Hana na bumukas ang elevator. Pag-angat niya ng tingin, bumungad sa kanya ang matangkad na figura ni Lance. Nakasulubong nila ito sa hallway. Napalunok si Hana, parang tumigil ang mundo. Tila bumagal ang paligid, at ang tanging narinig niya ang malakas sa tibok ng kanyang puso. Si Lance naman ay may kausap sa telepono. Seryoso ang mukha, pero sa isang iglap, tumama ang kanyang mga mata kay Hana. Bahagya nagtagpo ang kanilang mga tingin. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya, pero parang may konting init na gumuhit sa malamig na mata ng lalaki. Napayuko kaagad si Hana, namula at halos matapilok sa pagmamadaling dumaan. Tumawa lang si Trina na mahina. Ayan ka na naman, parang batang nahuli. Pilit na pinapakalma ni Hana ang kanyang sarili. Huminga siya ng malalim at binaba ang kamay sa kanyang tiyan at tila may kabaring hindi niya maintindihan. Ano ba itong nararamdaman ko? Bulong niya. Hindi pwede. At kahit alam niyang imposible, kahit alam niyang masasaktan lamang siya, hindi niya mapigil ang sarili na minsan. Ipikit ang mga mata at mangarap. Mangarap na sana, kahit isang beses lang, siya naman ang pipiliin ni Lance. Isang weekend, nagsagawa ang Madrigal Holdings ng overnight team building sa isang private resort sa Tagaytay. Ipinilit ito ng HR para daw lumakas ang camaraderie at moral. Natural, buong opisina ay abalang-abala sa kasiyahan. May mga naglalaro ng patintero, may mga nagbi-videoke, at may mga nagiinuman sa poolside. Nakadress down si Lance. Isang bagay na bihirang-bihirang makita ng mga empleyado. Simple lang ang kanyang suot. Plain white shirt at dark jeans. Pero parang effortless na yung pagmukhang modelo. Abala siya sa pakikipag-usap sa ilang department heads tungkol sa expansion project nila. Si Hana naman,
Nakatabi lang sa isang table. Kasama ang mga katim niya sa accounting. May bitbit siyang juice. Nakikihalakhak. Pero ang mga mata, palihim na sumusulyap kay Lance na nakatayo sa may gazebo. Habang hinihit-hit ang sigarilyo. Hana, kanina kapag kanyan ah. Tukso ng kaibigan niyang si Trina. Alam mo, masama yan. Magpapakatanga ka lang. Hindi ka niya mapapansin. Alam ko naman, pilit niyang ngiti. Pero sa totoo lang, parang tinutusok ang kanyang puso sa tuwing maalaala niya. May Alyssa si Lance. Perfect. Glamorous Alyssa na dapat ay kasama ngayon. Kung hindi lamang ito nasa Paris para sa isang fashion show. Lumalim ang gabi. Unti-unting lumamig ang hangin sa Tagaytay. Ilang empleyado ang nagaya ng shot para sa banding. Hindi uminom si Hana. Mahina kasi siya sa alak, kaya juice lang ang kanyang hawak. Pero hindi na maiwasang mapansin na si Lance na hindi talaga mahilig magpakalasing. Ay tila tuloy-tuloy ang pagtagi kasama ang mga senior managers. Makikita sa mga mata ni Lance ang lalim ng kanyang iniisip. Paminsan-minsan, hinihila niya ang cellphone mula sa bulsa. Tinitingnan, tapos ibabalik muli. Para bang may hinihintay na text o tawag na hindi dumarating. Maghahating gabi na magsimula mag-uwi ang mga tao patungo sa kanilang kwarto. Si Hana, dalang konting pagkain para sa team nila. Napadaan sa may garden area kung saan may upuan. Doon niya nakita si Lance, mag-isa, nakayuko. Hawak pa rin ang baso ng alak. Nag-aalangan siyang lapitan ito, pero nakita siya nito at biglang tumitig. Ramirez, tama ba? Hana Ramirez. Mahina, pero klaro ang boses ni Lance. Opo sir, kinakabahan niyang sagot. Halika nga rito, umupo ka. Hindi niya alam kung tatakbo siya o lalapit. Pero parang may invisible string na humilos sa kanya. Umupo siya at tahimik silang nagkatabi. Ramdam niya ang init ng katawan ni Lance. Kahit malamig ang hangin, hindi niya alam kung paano siya huminga na maayos. Alam mo ba, mahina ang tinig ni Lance. Parang lasing na bata na minsan nakakainis maging ako. Napatingin siya dito, nagulat. Bakit po sir? Dahil kahit anong yaman, kahit anong tagumpay, wala pa rin akong kontrol sa lahat. Hindi ko nga maipilit dito sa Alyssa kung ayaw niyang dumating. Hindi ko siya mapilit mahalin ako ng katulad ng gusto ko. Napalunok si Hana. Hindi niya inaasahan na maririnig mula kay Lance ang ganitong kahinaan. Hindi ang malupit, matatag ng CEO na kilala niya. Tinignan siya nito, diretso sa mga mata. Ikaw, may iniintindi ka bang ganito? May nagmamahal na ba sa'yo? Napayuko siya. Hindi alam ang isasagot. Wala po. Bigla siyang hinawakan sa kamay ni Lance. Hindi niya alam kung dahil lang ba sa alak o dahil sa pagod at lungkot ng lalaki. Pero ang simpleng hawak na iyon, parang bomba sa kanyang puso. Hindi niya na maalaala kung paano sila nakarating sa isang guest room. Hindi rin niya alam kung paano naging mahina ang kanyang katawan. Sa mga haplos at halik ni Lance, tila isang panaginip. Nakahiga siya, mahina ang katawan, at ang init ang hininga ni Lance ay nasa kanyang leeg. Bumubulong ng mga salitang hindi maintindihan. Sa isipan niya, alam niyang mali. Alam niyang lasing si Lance. Alam niyang sa iba dapat nakalaan ang mga halik na iyon. Pero pinikit niya ang kanyang mga mata at tiniis ang pagkirot ng kanyang puso. Dahil kahit sa maling pagkakataon, kahit panandalian lang, sa gabing iyon, siya ang pinili ni Lance. Nagising siya sa malimig na kama. Si Lance ay nakatalikod at abala na magbihis. Hindi malamang siya tinignan. Diretso ito lumabas ng kwarto na parang walang nangyari. Naiwan siya mag-isa, nakahawak sa kanyang dibdib na parang mabibiyak. Tahimik na pumatak ang kanyang luha at doon niya napagtanto. Sa isang iglap, nagbago na ang kanyang mundo. Pero para kay Lance, baka wala yung kahit katiting na halaga. Lumipas sa mga araw na tila ba walang nangyari. Bumalik si Hana sa kanyang normal na buhay.
nagtatrabaho sa accounting. Tahimik na kumakain ng lunch kasama ang mga kaibigan at umiiwas na makasalubong si Lance sa mga hallway. Pero sa bawat pagdaan niya ng opisina ng CEO, hindi na maiwasang sumikip ang kanyang dibdib. Ang gabi nilang iyon sa Tagaytay ay tila isang lihim o gusto niyang itago. Pero sabay na ayaw niyang kalimutan kahit na masakit iyon. Yun ang gabing kahit isang beses sa kanyang buhay, siya ang pinili o akala niya'y pinili. Si Lance ay tila walang pakialam, wala kahit isang salita. Hindi malamang siya kinausap pagkatapos, para bang isang bangungot na hindi na babalik. Hanggang isang araw, habang nasa pantry at umiinom ng tubig, bigla siya nakaramdam ng hilo. Sumakit ang kanyang ulo na parang umiikot ang kanyang paligid. Oy Hana, ayos ka lang ba? Tanong ng kanyang office mate na si Trina. Oo, siguro puyat lang. Pilit niyang ngiti. Pero pagka-uwi sa bahay, muling sumiklab ang hilo, kasunod ng pagsusuka. Isang linggo pa ang lumipas. Hindi na siya mapakali, lalo na hindi na dumating ang kanyang buwan ng bisita. Kinabahan siya ng labis. Nagpa-check up siya sa klinik, sa tabi ng boarding house niya. Hindi niya alam kung dapat pa siyang umiyak o matuwa nang sabihin ng doktor, "Congratulations, Miss Ramirez. Positive ka po. 2 months, pregnant ka na."